Ganyan, ganyan, ganyan. Alam na ng stop ko kung paano titiplahin doon sa mga malaking ganyan. Pag nagtitilig, dami naman yung tinitiligan. So pagkatapos, halo siya. Technically, 1:100. Isang ganito, isang daang 1.5 liters ang ihahalo mong tubig. O di ba matipid din siya? And this is on 300 pesos. Pagkatapos, pagka nilagay mo na sa tubig, bago mo siya ganun pa rin kasi may tendency na ito pumunta pa rin sa ilalim. So, ganun, delay. Ganun, delay. Talagang Tapos, yung nga sinasabi ko na bumibili sa kanya by bulk niya. Binibenta to, binrand niya na sarili niya. Ginawa ng ibang packaging. Ito lumalabas to, 600. Hindi, the same product. Hindi pa yung yung sa original na may Ay, hindi, alam din nun. Alam din. Na binili sa kanya, ano pa magagawa nun? Binibenta sa Lazada, tapos binibenta sa... At yun daw ang fastest selling product niya sa lahat ng mga produkto niya. Kaya, doon mo makikita yung proven na efficacy niya. Grabe. May bago siyang produktong ginagawa eh. Soil na mismo, bibili mo yung soil niya na timplado na. Sabi niya, eto garantisado, magtanim ka dyan ng kahit na anong gulay, buhay. Kasi siya hindi naman bonsai lang eh. Kahit itanim mo, buhay yan. Ganun kagaling. Consultant siya ngayon ng IRI, International Rice Research Institute. Kaututan dila niya yung Secretary of Department of Agriculture. William Dar. Kasi nga talagang siya, otoridad siya. Doktor pa ng bata. Isa pa po kung bakit na-develop yung gusto ko sa sa pagbubonsai. Yung kapitbahay namin nagtatrabaho sa DE. So nakikita ko lagi siyang tatanim mga bonsai, tapos kung ano-anong mga halaman. Tapos tinuturo niya sa akin. Tsaka therapy ang pagbubonsai. Unang-una, it teaches you patience. Okay. Tapos sinasabi ng iba, a common question, why is bonsai expensive? Subukan mo nga itanim mo yung ganyan katagal na istalim mo ng ganyan. Yung palang time, yung mga fertilizer na ginamit mo dyan, yung tubig na ginamit mo dyan, yung oras na ginugol mo, yung wire, di ba? Tapos halimbawa 5 taon mong ginawa yan, bakit hindi magiging mahal yan? Hindi katulad ng painting na minsan ang painting matatapos mo ng 3 oras. Katulad nga ng photo ko doon na 60 plus years old. Sige mo yun. 2 years older lang kasi 16 ang binili ko, 66 ako ngayon. So 64 na siya. Kasi 2018 kayo binili. Binili mo po yan sa original na owner. I don't even know kung sino original owner no. Di ba? Sa 60 years. Alam namang tinanim niya yun ng 2 years old siya kung halimbawa yun hindi kasi doon nagbobonsai farming nga sila. Halimbawa may binili kami doon juniper. Yung pagtatanim nila ng juniper doon, yung kilala ko doon si Master Tang. Teenager pa siya, yung tatay niya nagbobonsai, tinanong siya, anong gusto mo mag-empleyado o magtanim ng pang-bonsai? So, na-convince siya ng tatay niya. Yung totoo naman. Yung halimbawa, isang buong taniman ng mga juniper, na ang pagtatanim nila ng juniper, yan, para may sayaw ka agad, pag tumutubo na siya, lalagyan ng stick dito, hihilahin yun doon. So, gaganon na yun. Pagka nakaganon na yun, lalagyan naman ng stick dito, hihilahin naman yun. Kaya kita mo yung mga juniper na may mga 40-40 na kagad. And then yung mga binibili namin doon, 40 years old.
isipin mo, tinanim niya yun nung bata pa siya, ngayon master na siya. O magkano mo naman bibili yung isang ganun? Equivalent of mga 130,000. O halimbawang 100 yung kanya, magkano yun? Yung anak niya nag-aaral sa Canada, malaki bahay niya. So, tapos yearly siya nagtatanim. Oo. Bukod pa yung babayad mo sa kanya pag siya mag-finish ng bonsai mo. Kasi yun, materialis lang yun. Ganon ang why is bonsai expensive? Tapos sinabi ko na ganon. Alam mo yung binili mong 150,000? Alam mo ba na ang juniper na ganon binili mo halimbawa 150,000 at 20 years old or 40 years old? It will take 7 years to finish. 40 years old na tapos 7 years pa to finish. Kasi pag win-workshop mo yung juniper, hindi mo yun yung katulad mo iba na in one sitting, ayos na yan, tapos hihintay mo na. Hindi. May gagawin ka muna diyang susunod, next year may gagawin ka iba dyan. Tapos may gagawin ka iba. Hindi siya biglaan. Kahit sa Taiwan, it takes at least 5 years, normally 7 years, to finish a large juniper. O kaya ang mga presyo ng mga finished juniper doon, sa pera natin mga 5 million, 6 million pesos. Kaya why is bonsai expensive? Isipin mo yung ginugol na panahon doon. Maganda talaga ang Tsaka kahit sa Taiwan, big business ang bonsai. Bigyan mo lahat doon bumibili. Hindi sa Japan, sa Taiwan talaga. May kwento pa nga na a long time ago. Kasi nung talaga magagaling ng mga Taiwanese sa bonsai. May Taiwanese daw na napunta sa Pilipinas. Hindi ko matandaan kung kailan kasi kwento lang sa akin yun na a long time ago. May binili daw na ilang hektaryang lupa sa Ilocos Norte. I don't even know kung Ilocos Norte or basta somewhere north. Pagkatapos, lahat ng mga puno doon, hinukay, dinala sa Taiwan. Pagkatapos niyang hukayan na lahat yun, yung kakilala niya na nag-facilitate ng pagbenta, iyon na yan. O isipin mo yun. Mas mahalaga yung kinuha niya mga puno kaysa doon sa halaga na kaya pinamigyan niya na yung lupa. Long time ago, murang-mura pa naman tiyak yun. Pero ganun. Kasi mahalaga yung puno. Sources. Kaya ang Taiwan noon pa, na marami na silang mga puno na galing sa Pilipinas na nadala din doon. Ang dami nila yung mga kahit yung mga bluebell na yan, pati mga banyan, mga halos mga puno doon, mga pareho na mga puno natin kasi marami doon mga nanggaling dito. Pagkatapos yun napapropagate na rin nila because many years na nilang ginagawa yun. Magkakat sila, mag-air layer, itatanim nila. Tapos yung ibang na air layer nila siguro yun, mga 30 years na ngayon. Di ba? Kasi noon pa. Ang sa mga Pilipino, pag nagbobonsai, gusto halimbawa kaya tayo hukay ng hukay para matandang puno ka agad, madaling mabuo. Tapos agad. Kasi naman, yung iba naman siyempre may inip ka. Kaya nga kami sinasabi namin, tanim kalimot. Tanim mo yan. O bayaan mo mag-wild. Isa pa yan sa mga serious artists and yung mga serious sa bonsai. Iba may inip ka parang lagi ka nakatingin dyan. Yung wire ko na to hindi pa kailangan. Diba? Hindi pa kailangan. Bayaan mo mag-wild yan. Pag mature yan, bago mo i-wire at mag-branch selection. And then wait another 2 to 3 years bago mabuo. Tawag namin, tanim kalimot. Huwag lang malimutan diligan. Yan na nga. Pero ibig sabihin niya, hindi kasi yun naman usually, mga nakarekta yun . Pag
pagka nakarekta at matagal na, kahit na hindi nga dinidiligan niya dahil may tubig sa lupa. Moist na. Ito yung pinagtaniman ko ng kahoy na yun. Ang ilalim nun, mga basag na paso. Alam mo naman yung dahilan nun, ano? Opo. Para hindi yung mayor hindi lumalim, para kumalat yung ugat. Kasi dinidevelop natin yung nibari, kailangan nakakalat. Spread po. Yung iba mo pong bantigi doon, na ano rin ang ashpot. Ashpot lahat yan. Grabe. Eh, yung mga iba ko naman, hindi naman dali. Bantigi lang. Yung mga ibang bantigi ko dyan, alam mo ba, mayroon akong bili dyan na 140,000 isa. Tapos lahat ng iba, 50,000. Sa mga, ang namatay kong bantigi, siguro mga 600,000 pesos. Eh, ganun talaga. Wala kang magagawa eh. Na nagka-ashpol, makapal po dito sa inyo. Umulan ng putik eh, hindi ma-ashpolan eh. Wala ng putik. Yung sa pinsan ko nga pa, palit na ng bubong eh. Hindi, dito hindi naman. Hindi kinaya. So yung iba dyan, mga ano, bago mong acquire na lumang bantigi, ito ko to, check dito nang galing. Yan yung naka-orange na pot na yun kay Jeff. Yung isa naman na nandun, yun kay Romy Dino yun, yung literati na ano. Ilang taon ka na po nagbabonsai? The first bonsai ko, 16 years ago. 16 years. Pero noon, sa totoo lang, kasi yun ang correct answer. Pero nung nag-umpisa ako noon, when I built this house, gusto ko may bonsai. Pumili ko ng mga dyan lang sa Tagaytay. Yung mga wala pang kwenta mga bonsai noon. Mga balite, Tagaytay cherry, Bushida, mga ganon. Mga hindi pang competition. So, ano na. Tapos nung maisipan ko dati, inaayos ko yung mga yun para gusto i-display ulit. Dahil yung iba, napabayaan ko nga. Rumekta na sa lupa yung iba eh. Inayos ko, pinasok. Tapos, hanggang may nakilala, nagpunta ako doon sa isang, may nakita ko bonsai. Umpisa na ako, nag-upgrade na ako. Tapos, nakita ko na yung mga trading hive, mine na ako ng mine. Hanggang nagpupunta na ako ng Bulacan, punta ako ng Tarlac, punta ako ng Pangasinan, punta ako ng Laguna, bumibili na ako ng ano, pa-upgrade na pa-upgrade. Hanggang may isa akong kaibigan na lahat ng puno niya, in-out niya sa akin. Buong garden, lipat garden, kalahating milyon ang binayaran ko. 2 hakutan ng truck, 3 hakutan ng pick-up. So, dumami na ako ng dumami. Hanggang namimili na ako sa Taiwan, sa Vietnam, gano'n na. Tsaka siyempre, through the years, gumagawa na ako ng sarili kong ano. Dahil nung una naman, puro mga bili-bili lang eh. E ngayon, karamihan sa mga forest dyan, yung mga gawa ko, yung mga nakabato ko ng Texas, halos ng mga bato dyan, gawa ko yun eh. Pero yun ang pinaka, ano ko talaga, yung pinaka sipa ko sa bonsai nung may binili ko isang buong garden. Isang bagsak. Mga ilang puno po yun? Hindi ko na matandaan. May natira pa ngayon? Oo naman. Siguro ang maganda lang doon, siguro mga wala pang 10. Tapos yung iba mga semi-finish, iba materials.
kasi gusto ko mag-upgrade na nga eh. Tapos yun, pagkatapos nun, namili na naman siya mga bonsai, iba naman ang trip niya. Ngayon, ang bonsai niya, triple nung dami nung binili ko. Oh! Nag-ano na nga siya, nagba-buy and sell na nga siya ng bonsai. Bibili siya ng truck na bonsai. Pero magandang quality talaga. Pagka binili niya yung mga panlaban, kaya yung mga bumibili sa kanya na iba, panlaban talaga at talagang mananalo. Ganun ang I'm talking about Alvin Villapando sa Laguna. Good quality talaga. Nang napunta ako sa kanya, Alvin, ginulat mo naman ako. Ang gaganda ng lahat ng mga puno mo. Sabi, Tito Boy, yung iba nga dito, pati nga yung mga ibang taga Cavite, ibang taga Tanay, bumibili sa akin dito dahil talagang maganda yung mga puno niya. Tsaka mabait yun. Binili niya. Galing rin po sa iba't ibang artist. Ang dami niya ngayon. Siguro, baka tatandaan, 400 yung puno niya. Sa'yo po dito, mga ilan po? Ay, hindi ko bilang. Pero ibig sabihin kita mo, nakita niyo yung roof deck ko na gano'n. Dati wala naman siyang gano'n eh. Hanggang nabili niyo yung kabilang lote, tapos nag-extension ng bahay, nag-roof deck din siya. Kaya may ganyan na rin siya. Na-inspire siya sa roof deck ko. Nung nandun nga, doon kami nagkakape sa roof deck niya. Mabait yun, napakabait mo. Hindi siya presidente. Siya ang tinatawag na supremo. Parang mas mataas pa siya sa presidente. Parang halos siya nagsasabi, eto gusto kong presidente. Sinusunod siya kasi siyang leader siya eh. Di ba? Pag leader ka, hindi ka naman kailangan maging presidente. Sa Cavite Bonsai Club, hindi naman ako official na Cavite Bonsai Club. Yung nakita ko ba? Hindi ako, never akong hindi ako nag-board. Pero sa totoo lang, halos yung buong board na yun, ako namimili, etong gagawin nating board, ha? O, ikaw, Romel, ikaw magpe-presidente, o ikaw vice president. Naniniwala naman sila sa akin dahil alam naman nila yung intention ko about the club. Maganda naman yung So, yung parang equivalent nga yung parang sinasabi kay Alvin na supremo. So, naano niya po yun sa sa PBSI? Hindi sa PBSI kasi, unang-una bakit ang magiging ng Cavite Bonsai Club? President nga ako ng PBSI. Paano kung mag-presidente pa ng Cavite Bonsai Club? Ganoon. Tsaka, alam mo, ang yung pagpunta ko sa bonsai, parang masyadong mabilis. Sa totoo lang ha, ang PBSI, they practically broke the rules para ako maging presidente. Oo. Kaya ilang taon po dapat? Kailangan at least 2 years ka na na member ng PBSI. 1 year pa lang ako member ng PBSI. Kasi, ang nangyari dyan, pati sila Bobby Gopiao, yung ibang mga board, nung umattend sila sa show ng Cavite, first time sila nakakita ng local show na ganun kaganda. Kasi lahat ng mga clubs magsha-show. Dadating yung mga judges, pipili ng pagkatapos magkakat ng ribbon, papanik na sa stage, mag-speech lang yung presidente, o kung sino man yung bisita from PBSI, tapos magbibigay na ng mga award. Okay, ito na yung mga nanalo ng bronze, ito na mga nanalo ng silver, ng mga gold, ito yung best in show. Tapos, ako galing ako ng advertising.